Praise the Lord. God bless you, brother Benji Turian. Itaas mo ating makamay may mahal, tayo po mag-isa manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hallelujah! Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Isus. Sa panadalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, sa oras na ito, mahal na Pinoon, sa aking pagdadala niyong banal mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan. Ikaw mahal na maglangis sa ganang aking magagawa. Hallelujah. Sa lahat makapatiran, sa lahat na narito. Hallelujah. Malapin buksan mo, malapin kanilang pangunawa. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang banghilyo ng kaligtasan. At sa iyong dakilang pangalan aking sinasaway in the mighty name of Jesus. Cast out demons of hindrances, unbelief and doubts. Cast out in our midst in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Una-una ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved Honorable Evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa inyong lahat, minamahal na makapatiran, baguhan, datihan, to our beloved visitors and the beloved viewers, magandang tanghali na po minamahal. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At least minamahal, hindi masyado mainit. No? Kasi pag lalampas tayo ng alas 12, alauna, alas 2, parang hindi na masyado concentrated yung ating pakikinig. Ng salita ng Malapino din, napakainit, minamahal. At saka, tamang-tama din, dahil ang ating gawain sa Ilagan, mag-start po ng alauna, matapos alas 5. Hindi pwedeng lampasan dahil nagreklamo yung mga kapitbahay doon. At mayroon din po mga workers na maggawain sa Malig, alauna hanggang alas 5 din. Dahil malayo na po talaga yung mga lugar na yan, minamahal. No? Kailangan nating pagserbisyuhan. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At by next Sunday, ay mayroon na rin pagkahapon, mayroon na rin ipadala sa San Mariano. So, yung preacher ng Villa Concepcion, siya yung tatakbo after ng gawain, mag-adjust sila din doon. Then tatakbo siya ng San Mariano. Para yung Monday, ay magbukas tayo ng another na mga gawain, siguro sa Angandangan ba yun? Angadanan, no? So, para makadalo din po yung mga kapatiran natin dyan at galing pa po ng San Guillermo. So, magbubukas po tayo ng maraming mga Bible studies at mga gawain dahil importante po yan, minamahal, para ang ating po mga kababayan ay makalapit sa ating mahal na Panginoon. Amen. So kahapon po, minamahal, may tumawag sa akin, ating pong kapatiran sa Sinundungan Valley. Yung pinuntahan po nating Sinundungan Valley. So sabi nila, mayroon daw helicopter ng sundalo na naghulog ng, mayroong hinulog na papel doon sa Sinundungan. No? Mababa daw ang lipad ng helicopter, tapos naghulog daw ng maraming papel. Tapos nung dinampot ng mga tao doon, ang papel na hinulog, yung leaflets natin. Jesus Miracle Crusade, yung nakalagay yon, beware communism is Satanism. No? Nagbigay kasi ako kay beloved Lieutenant Colonel Angelo Sagiget, nung dati pa siya battalion commander ng 17th IB, ng kulang-kulang mga 2,000 yon, minamahal, o more or less 2,000 na leaflets.
At ang nakakatawa pa minimal, habang daw naghulog ng mga papel, tapos na nung nadampot ng mga tao, leaflets natin, nung nadampot ng mga kapatiran, inabangan daw nila na bababa ako sa helicopter. Akala nila nandoon ako sa taas. Akala nila nakasakay ako sa helicopter. Inabangan daw nila na lalapag yung helicopter at bababa ako sa helicopter. So sabi ko, sino kayo naghulog? Hindi ko alam kung sino naghulog. So sabi ko, wala ako doon. Sasa bago lang daw naghulog. So tinawagan ko si beloved Lieutenant Colonel kasi nasa 5th Infantry Division na siya. Nasa G3. Siya yung operation officer. Hawak niya ang buong Northern Luzon sa pagpakilos ng mga sundalo. So yung ating beloved Staff Sergeant, yung assignment nila doon sa Abra, so utos ni Lieutenant Colonel Sagigit yun dahil siya ang operation officer, minamahal. So, tinawagan ko siya kahapon at kinonfirm nga niya, minamahal, na sabi niya, brother, yung binigay mo sa akin na leaflets, inubos namin yon, sabi niya. Inubos namin yon. Lahat ng mga identified na mayroon pang mga NPA ng mga lugar, hinulog daw nila yung mga leaflets na yon. So, aasahan natin, minamahal, pagkatapos na ihulog yon, kailangan tayong pumunta doon. Amen. O kung nahulog sa Sierra Madre, kung may nahulog dito sa may bundok ng San Mariano, o saan man nila ihulog yon, hahanapin tayo. So, malawak na po itong ating krusada, minamahal. Imagine yung nagbibigay ng leaflets, nag-helicopter. Siguro mag-isip din tayo, sana all. No? Sana nandoon tayo, nakasakay din. Malay natin. Malay natin, minamahal. No? Kung talagang hindi na maabot yung lugar, pwede naman tayong sumakay sa helicopter para ihati doon. Amen. Dahil sabi nga ni Lieutenant Colonel Sagigit sa akin, minamahal, kailangan na talagang tapusin ang insurgency. At nakita nila ang pinaka-the best, pinaka-effective para matapos ang insurgency ay ang salita ng Malapinoon ang mapakinggan nila. Amen. So, wala po silang nakitang ibang grupo, minamahal, na talagang hindi man tayong matapang, kundi punong-puno lang ng pagmamahal. Kasi ang tapang, kung tapang ang pag-usapan, mas matapang pa sa atin ng NPA. Kasi handa silang pumatay. Wala naman tayong armas. So, ang mayroon lang sa atin ay pag-ibig. Dahil sabi ng Biblia, perfect love cast out fear. Ang ganap o perpektong pagmamahal ay nag-aalis ng takot. Amen. So, sino ba sila? Sino ba yung mga NPA na yan kung hindi po natin mahal sila? Mahal natin ang kaligtasan nila. Parang itataya yung buhay natin. Pagod, maglalakad ka, tatawid ka sa ilog. Sabi ko nga, yung pagbibigay sa inyo ng yung mga boots na yan, minamahal, ay hindi po yan hanggang doon lang. Kailangan itago nyo yun dahil magamit talaga natin yan. Magamit talaga natin yan, minamahal. Dahil wala na pong ibang solusyon para mahikayat natin silang bumaba, kundi akyatin. Amen. Alam, magantayin mong bumaba. Sino naman ang bababa? Baka mamatay sila. So, kailangan mayroong aakyat. Kung mga sundalo lang aakyat, dala-dala nilang mga armas nila, magkagera talaga, magkapatayan. Oh? Pero kung ang mga sundalo ng Diyos ang aakyat, ang dala natin ay pag-ibig. Ang dala natin ay salita ng Diyos. Sigurado, maglabasan yan. Katulad nung nangyari sa Marag Valley, Paco Valley, Sinundungan Valley. Marami po mga commanders dyan, minamahal, na lumapit sa Malapinoon at ngayon nagbagong buhay na sila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mayroong nag-chat sa akin from Visayas.
co-worker ko minamahal. Sabi niya, Kuya, bakit nanaginip ako, Kuya? Sabi niya, kami daw ay nagsuot ng military uniform, tapos nagtitraining daw sila. Sabi ko, spiritual ang ibig sabihin yan. Hindi yan magsuot ka talaga ng military. Ha? Mga manggagawa tayo. Ibig sabihin, mayroon tayong haharaping pakipaglaban. Amen. So, hindi lang dito sa part natin, minamahal. Buong Pilipinas yan. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by our beloved Noble Evangelist Wildy Salmeda and the beloved children, tayo po ang gagamitin ng mahal na Panginoon para makamtan yung totoong pagkakaisa. Wala nang iba eh. Wala nang iba, minamahal. Tayo lang ang makakagawa. Dahil nandito sa atin ang propeta ng mahal na Panginoon. Ang ating kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Sabi nga ng Isaiah 41:10-13, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ang mahal na Pino na mismo nagsabi, fear thou not, for I am with thee. At ipong basahin. Pakinggan po natin, minamahal. Dito sa sulat ni Propeta Isaiah, ang kabanatay 41, ang talatay 10 hanggang 13, sabi rito, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mga lupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Narito, silang lahat na nagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahama. Iyong hanapin sila at hindi mo mga susumpungan. Sa makatwid bagay silang nakikipaglaban sa iyo. Silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay ng wala. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak sa iyo ng kanang kamay na magsasabi, sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Palakpakan natin, mahal na Panginoon, minamahal. For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not, I will help thee. I will help thee. Huwag kang matakot, aking tutulungan ka. So, yun po yung ating pinapaniwalaan, minamahal. No? Kung tayo ay nagtatamasa ng demokrasya sa ating kapanahunan ngayon, minamahal, actually, noong panahon ni Marcos, hindi naman natanggal ang demokrasya. Nung nagkaroon ng EDSA Revolution, muntik tayong maging komunista. Muntik tayong maging komunista. Mabuti na lang, may tao ng Diyos na lumaban sa komunismo ng panahon ng EDSA Revolution. Yun ang hindi alam ng mga tao. Yun ang hindi alam ng media. Hindi naman sila kasi naniniwala dyan. Katulad ng kapayapaan sa Sulo, na tuluyang bumagsak ang mga Abu Sayyaf. Dahil ang mga Abu Sayyaf ay napangaralan ng Ibanghilyo. Kung hindi pumasok ang ating mahal na pastor doon sa kampo ng Abu Sayyaf, makarinig ba ang Abu Sayyaf ng Ibanghilyo? Magbitbit ka lang ng Biblia, papatayin ka. Papasok ka lang doon, mangaral ng Ibanghilyo, pag hindi ka talaga pinili ng Diyos, hindi ka na makabalik buhay. Pero ang ating mahal na pastor, minamahal, hindi lang siya pumasok doon. Nangaral siya. Hindi lang siya nangaral. Nag-ayuno pa siya ng 3 buwan at nakita ng mga minamahal nating mga kamusliman, ay matindi to. Kasi ang nasa isip nila, sila yung the best. Kasi sila lang yung nag-ayuno ng 1 buwan, panahon ng Ramadan. Nag-fasting sila. Every year po yun. Pero kumakain sila sa gabi. Pero ang malapastor, nasubaybayan talaga nila. 3 buwan, araw at gabi, hindi kumakain. Halos nga hindi umiinom ng tubig. Sinusuka niya yung tubig. Buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Pagpasok namin July 1, from July 1 to July 7, hindi kami pinatikim ng tubig, walang pagkain. Kaming lahat, 7 days, absolute fasting, buhay din. So anong sabi ni Commander Robot at ang iba pang commander ng Abu Sayyaf? Naniniwala na kami na kayo ay padala ni Allah. O kasi pag Diyos kasi pag-usapan, ang tawag nila ay Allah. Hindi Allah. Allah. Al, apostrophe, L-E-H. Al, apostrophe, L. Dalawang word pa lang yan, inisa. Allah. Ang ibig sabihin dyan is Al-Ilah. Al-Ilah. Ang ibig sabihin ng Al-Ilah, Al is da, yung, ano ba yan sa English, yung da? Ano yun? Antecedent, ano yun? Ano ba yung da, at saka an, da. Basta da, participle ba tawag niyan? Da, yung Ella is God. The God, ang ibig sabihin ng Al-Ilah, the God. So pag sabi nilang Allah, ang ibig sabihin yun, God, the God. So, sabi na niwala na kami na kayo ay padala ni Allah. Dahil walang tao na mabubuhay na walang pagkain, walang tubig sa 7 araw. Sabi ni Commander Robot, 3 araw. Ako, patay na ako 3 araw. Na hindi ako iinom ng tubig. Walang pagkain, walang tubig. Pwede daw may tubig. Pero kung yung walang pagkain, walang tubig, 3 araw, sabi ni Commander Robot, patay na ako. Pero kayo, 7 days. Kitang-kita talaga nila, talagang pumayat kami, nagka-crack yung aming mga labi, ay talaga naman minamahal. Sabi pa ni Mala Pastor, walang iiyak. Habang nagpupuri kami, naka-smile kami lahat. Gutom ka pa, uhaw, tapos na-feel mo yung presensya ng malapi noon, naka-smile. Hindi katulad nung iba pag umiiyak, talang akala mo nadaganan ng bulldozer. No? Nadaganan ng pison sa pagsubok. Pero kami, minamahal, nagawa po naming 7 days na walang pagkain, walang tubig, nagpupuri sa malapi noon, lumuluha na naka-smile. Kasi sabi naman, Pastor, walang iiyak. Hindi mo mapigilan yung luha eh. So, pag tutuloy yung luha, smile kami. Dahil pag makita kami ng walang pastor, papagalitan kami. So, smile. Yung pala, nauobserbahan ng mga Abu Sayyaf. Sabi ng mga Abu Sayyaf, believe kami sa inyo. Wala kaming nakikita sa inyo na nakasimangot, malungkot, masaya kayo. Wala kayong naramdaman na takot. Wala kami nakita sa mukha nyo. So, padala nga kayo ng Diyos dito. Wala kayong masamang balak bakit kayo pumunta dito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh. So, ganun lang pala. Ganun lang pala harapin ang problema. No? Hindi yung parang sabi ko nga kanina, parang kang nadaganan ng bulldozer o nasagasaan ng bulldozer o nadaganan ng pison. Na parang yung problema mo parang hindi mo na makayanan, no? Yung nguso mo ay pwede nang sabitan ng hanger dahil talagang malungkot ka. Doon natutuwa kasi si Satanas. Pag once na ikaw ay talagang akala mo hindi na malulutas yung problema, lungkot na lungkot ka, natutuwa si Satanas doon. Pero kung ikaw ay binibigyan ng problema ng kaaway at ikaw ay masaya, naiinis si Satanas doon, galit siya. Galit siya. So, lalong mapapatunayan mo na ang Diyos mo ay totoo at buhay na Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon, minamahal. Diyan din ako naligtas. Dahil sabi sa akin, balak pala ako yung unang pugutan ng ulo.
Sabi sa akin nung kausap ko ng isang Abu Sayyaf, huwag kang luluhod, huwag kang magmamakaawa, huwag kang umiyak. Dahil ikaw ay pupugutan ng ulo habang ginugulgol yung liig mo, ang gagawin mo para maligtas ka, mag-smile ka lang. No? So iniisip ko na yun, minamahal. Pwede siguro mag-smile, pero habang ginugulgol na at pumupusisit na yung dugo, maka-smile pa kaya ako? Iniisip ko yun eh. Pag maramdaman ko na yung sakit, pwede pa kaya ako mag-smile? So ang ginawa ko, inunahan ko na. Hindi ko na inantay na gulgulin yung liig ko, inismailan ko na sila lahat. Total, mamamatay na ako eh. Yung smile na walang pakunwari, hindi plastic, hindi fake. So galing sa puso talaga. Kasi galit na galit sila eh. Talagang akala mo, lahat sila gusto kang saktan. Habang nakatutok yung armas, wala naman akong armas. Nagtataka nga ako, bakit nakatutok yung mga armas nila sa akin, wala naman akong armas. Ibig sabihin, talagang kung pwede lang, ubusin yung isang magasin sa katawan ko. Pero ginawa ko, nag-smile lang ko, sabay hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ikot. Wala akong pinapalampas, umikot ako. Kasi nakaikot sa akin, umikot din ako. Yun lang binanggit ko, hallelujah, praise the Lord, naka-smile ako. Talagang pinilit ko na hindi ko maramdaman yung takot. So yung time na yon, so anytime, pag may puputok sa kanilang baril at ako'y matamaan, patay, at least, naipakita ko sa kanila ang pagmamahal. So, nag-hallelujah, praise the Lord ako. O bigla akong binigyan ng chance. Hindi natuloy yung pagpugot ng ulo. Kasi habang nag-smile ako, nag-smile na rin sila. Alam mo, patayin nila ako naka-smile sila Dapat galit sila pag papatayin nila ako. Hindi, naka-smile na rin sila. Tapos sabi ni Robot, umuna ka na, bumaba ka na at umuwi ka, at sabihin mo sa makasamahan mo, buhay kayo lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So yan po yung gagawin natin, minamahal. So pag tayo po'y pumapasok sa mga bundok, sa mga kampo o mga hawak ng mga NPA na mga lugar, ang pinakauna po nating approach ay, praise the Lord, naka-smile tayo. So yan ang dahilan ng ating dinadala, yung talagang willing. Baka naman yung iba praise the Lord, tapos nangungutal na yung bibig, praise the Lord po, brother. Takot na pala, di ba? So, bago ka sumama, sa bahay pa lang, ang nasa isip mo na, patay ka na. Ayan yung isip mo, patay ka na. So, mayroon ka mga sekreto, mayroon ka mga bank account na hindi mo pa nasabi sa loved ones mo, sabihin mo na. Yung iba siguro sabi, mayroon akong pera dyan, nakatago. 500,000 yan. Pag maghingi ng ransom, ibigay mo sa... So, huwag mo nang isipin yun. Ang isipin mo talaga, hindi na ikaw ang nabuhay, kundi si Kristo ang nabuhay nasa iyo. Amen. Di ba? Sa Galatia 5:20, atin pong basahin. Galatia 5:20. Dito sa sulat sa mga taga-Galatia, sabi po dito mga minamahal, 2:20 ko. Dito sa Galatia, ang kabanata ay 2, ang talata po 20. 20, yeah. 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So hindi na tayo ang nabubuhay. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So I am crucified with Christ. Hindi na tayo ang nabubuhay, minamahal. So tayo ay tinawag na Christian dahil tayo ay
na ipako kasama ni Kristo sa cross. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon nung tinanggap natin ang mahal na Panginoon. At nung tayo nabautismuhan, tayo ay kasama din na nailibing katulad kay Kristo. At nung tayo bumangon sa tubig, tayo ay may panibagong buhay na. Hindi na tayo ang dati. Amen. So yan po ang kailangan, may namahal. Yung baptism, mass baptism ang gagawin natin. So, kung balikan mo yung speech ni Bongbong Marcos nung siya tumakbo ng Vice President, nung dumalo siya sa Amoranto, pagbalikan mo yun, nakapost yan sa aking Facebook page sa Brother Danny Corteros, mapanood mo yon. Sabi niya, ang grupo ninyo ay pumapasok sa mga lugar ng mga naliligaw ng landas. Maganda yung ginagawa nyo. Ibig sabihin, lalo tayo ngayon, minimal, pabor sa atin, ayan na nga, nangyari na, bago lang. Hinulog yung ating mga leaflets na may nakalagay, beware communism is satanism. We hate communism, but we love the communist. We can wipe out communism in Jesus' name. Sabi ng ating kagalang-gal at binamahal na pastor, hinulog ng mga sundalo, imaginin mo yon. Hinulog ng mga sundalo yon. Gagasto pa ng gobyerno ng ilang libo. Gasolina ba yung ginagamit ng helicopter? Jet fuel? So, mahal yan. Oh, kung hindi sila naniniwala, may mahal, magpagod ba yan? Pupuntahan yung mga liblib na lugar at ihulog yung ating mga leaflets. Pwede pa silang barilin doon. Kasi hindi nila nakikita yung kalaban. Pwede pang barilin yung helicopter, pero pwede pang madisgrasya sila. Pero dahil naniniwala sila, minamahal, kung ano yung nasa leaflets at mabasa ng ating mga kababayan na naligaw ng landas, naniniwala sila na yung leaflets na yon ay makapagbago sa buhay ng ating mga kababayan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ni Lieutenant Colonel sa gigit sa akin kahapon, kung mayroong makapag-guide, kasi sa intelligence report nila, mayroon ngang malaking kampo dyan sa may Palanan at saka San Mariano. Yun din ang sinabi ni Brother Max Bayed, taga San Mariano na Adol Squire sa Baguio ngayon, dati NPA, si Ka Max. Sabi niya, pupuntahin mo dito yung kapatiran. Ako ang gagasto, kami ang gagasto lahat. Yung i-refund siya, lahat pamasahin niya. Para mag-guide lang sa amin. Para pasukin natin yon. Kumbinsihin natin sila na magbalik loob na sa mahal na Panginoon. Yung mga tao na nandoon sa ilalim ng iyong minumahal, nagtatago. Sabi ni Kamax, mayroon daw mga 7 yata yun, taga-UP, mga estudyante, parang mga bata pa. Nandoon, mga babae yung iba. So, yun yung ating gagawin. So, hindi basta-bastang gawain yan, minamahal. Hindi sila magsayang ng oras kung hindi sila naniniwala. Hindi tayo bibigyan ng radio program, libre. Tayo ang bahala kung ilang oras tayo, pero mahirap naman yung ubusin din natin yung oras. Sa kanilang radio station sa San Mariano. So makikita natin, unti-unti nang nangyayari yung sinasabi ng mga pastor, magkaroon ng gobyernong espiritual. Ibig sabihin, isang panggobyerno na wala na silang maisip na paraan, kundi i-welcome nila ang mga alagad ng mahal na Panginoon. Kasi dami nang dumaan eh. Since 1986,
36 years na. Puro pagbabago. Yung 1986, talagang grabe yun. Akala natin talagang magbago na nga. Pero delikado pala yun. Yung palang pinakadelikado. Kung walang lumaban sa komunismo, komunista na sana tayo ngayon. Kasi kapatid mismo ng papa ko ang nagsabi, amin na ang Pilipinas after revolusyon. Hawak na namin lahat. Pero nagtaka daw sila, bakit nawala pa sa kamay nila? Sila naglalaban-laban mga NPA, nagpapatayan. Na-divide sila ng dalawang grupo, CPP, NPA, NPA, NDF. Pag sinabing NDF, ito yung mga legal. Karamihan dyan, mga pari, madre, pastor, doktor, engineer, mga negosyante, farmers, yung mga tinatawag lang moderate, hindi masyado otak pulbura. Hindi sila nakipaglaban na patayan, wala silang mga armas, unarmed, wala silang armas. Yung NDF, NPA, NDF. Pero yung CPP, NPA, yun talaga yung mga hardcore. Hindi niniwala sa Diyos. Gusto nila gera araw-araw. So, na-divide sila. Nahati. So, hindi natupad yung kanilang hangad na maging komunistang Pilipinas. Panahon ni Cory, ilang kodita ba nangyari? Kung may nakapagbilang. Ilang beses ba nagkodita si Honasan against Cory? So, many times. Mayroon pang nangyari, nilusob nila ang PTV4. That was 1989 siguro yun. Nilusob niya yung PTV4. Nandoon ang Jesus Crusade, nag-live. Nilusob nila. O nag-megaphone, Evangelist Almeida, labas na kayo. Sabi ni mga pastor, tuloy-tuloy ang gawain. Tuloy-tuloy. Mayroong mga natamaan ng bala. Puwasok sa studio, nilihas ng mga pastor. Naligtas sila. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Tapos, pagkatapos ng ating TV program, kasi madaling araw yon, naglabasan na sila, mga madaling araw din yung nilusob eh. Madaling araw din naglabasan yung mga choir. Putukan. Puwersa ng gobyerno, puwersa ng RAM. Nagsalubungan yung bala. Dumaan yung mga choir, napakaraming choir dumaan sa gitna ng putukan. Walang natamaan ng bala. At hindi rin nagtagumpay yung kodita na yon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Tapos nung panahon ni Gloria, may kodita din, di ba? At hinanap ng media na saan daw ang presidente. Hindi nila nakita ng ilang araw yon, oras. Hindi nila alam na doon sa pastoral house. Nagpalihans kay Mala Pastor sa Fairlane. Doon natulog, nagpa-umaga, buong gabi sila doon. Kausap ang Bilin Mamader, beloved pastor, minamahal. No. After na ng kanyon, after na ng Talipa Peace Mission. So, grabe. Kung wala ang man of God, walang backup prayer ng tao ng Diyos, matagal na pala tayong naging komunista na. So kung mayroon mang dapat pasalamatan na isang tao na ginamit na malapinoon ang ating mahal na pastor. Alam ng gobyerno yan, minamahal. Alam ng gobyerno yan. Panahon ni Cory, after na nagkrusada ang mahal na pastor ng almost mga 7 days crusade yun, Beware Communism, Satanism sa Luneta. After noon, pagkatapos ng krusada na yon, ang Luneta Grandstand, panahon ni Cory, magsawa ka, libre. Pinapagamit sa atin libre. Ang Luneta Grandstand. So, palipat-lipat tayo. Luneta Grandstand, Cunita Ostrodome. So, mas pinili ang Cunita Ostrodome dahil aircon po yon. Tapos, krusada na naman sa Luneta Grandstand. Walang bayad. Kaya lang nung sino ba yung naging presidente? So, parang si Peno yata yon.
Pag magpaalam tayo doon sa Luneta Grastan, sabi, masira daw yung Bermuda. So, panahon ni Pinoy, the whole 6 years, kabaliktaran naman yung kanyang ina. Yung kanyang ina, pinagamit yung Luneta, libre. Ilang beses tayo nagagawain dyan sa buong taon. So, sa 6 years na yon, yung anak naman niya, sa loob ng 6 years, ni isang beses hindi po tayo nakagamit. Hawak kasi ng pare yun eh. Hawak ng pare. So pag magpaalam tayo, sabihin, inaayos ang grandstand, katatanim lang ng Bermuda, masira. Oh. So, walang nangyari, minamahal. So, we'll pray, manalangin tayo na itong bagong halal na mga leader from president down sa mayor ay welcome ang gawain ng mahal na Panginoon. Kasi kung gusto talaga ng pagbabago, gusto talaga ng pagkakaisa, sabi nga ng Malapinon, for without me, ye can do nothing. Amen. Hindi mo mapilit yung mga komunista na yan. Walang Diyos yan eh. Hindi mo mapilit yan. Pero kung makarinig ng salita ng Diyos yan, magulat ka na lang. Parang si Kapinong. Pagdalo sa gawain, pagdating, nakataas ang kamay, hindi na binababa ang kamay. Commander ng NP yan, ha? Lumalaban, pag may gera, sinasadya niya magsuot siya ng puti para patunayan niya sa kasama niya na hindi siya dumadapa. Pagkatapos ng bakbakan, magtawanan daw sila, grabing putik na damit mo. Ako, walang putik. Hindi ako dumadapa. Pero nagtaka siya, ba't hindi ako tinatamaan? Wala naman daw siyang anting-anting. Sabi niya, Brad, bakit ako hindi tinatamaan? Hindi ako naniwala sa Diyos. Sabi ko sa kanya, sabi ng Bible, nasa sinapupunan ka pa lang ng ina mo, pinili ka na ng mahal na Panginoon. So, pinili na siya ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasama na yung beloved wife niya, NPA din yung beloved wife niya. Sabi niya, ako lang siguro ang NPA, Brad, pag may hinuhusgahan, hindi ako ang pumapatay. Kasi pag ako ang inuutosan, ayaw ko. Hindi daw niya kaya, yung hinuhusgahan nila, yung dinudukot nila, hinuhusgahan, tapos babarilin. Hindi daw niya kaya gawin yun. Okay lang daw, paggera. Kasi lumalaban yung kalaban, pero yung walang kalaban-laban, barilin niya. Hindi daw niya kaya. Kahit daw patayin siya. Pag utusan daw siya, hindi talaga siya sumusunod. Hindi naman siya pwedeng galawin dahil commander yung papa niya. Kaya hindi ko kaya. Sabi naman yung asawa niya si Calirne, ako rin, Brad. Ilang beses ako inutusan na ako ang babaril. Hindi ko kaya rin. Walang problema daw sa gera. Kasi sa gera talagang lumalaban daw talaga sila. Pag matamaan ka daw ng bala sa gera hindi mo rin maramdaman yung sakit. Nagulat daw siya, parang may mainit na umagos dito sa mukha niya. Yung pala, nadaplisan yung tainga niya ng bala. Dami ng dugo. Tapos sabi niya, ang batas pa naman namin, Brad, kahit natamaan kami, hindi kami pwedeng umaray. Hindi kami pwedeng gagawa ng ingay o sumigaw man. Bawal daw yun. So hanggang maubusan ka ng hininga, hindi ka talaga pwedeng sumigaw. So talagang kinuha na yung panyo niya, pulab. Tinalian daw yung tainga niya, dito yung ulo niya, ginawa niya doon yung parang ganon. Tapos bakbakan na naman. Sabi niya, mabuti hindi ko namatay. Mahal pala ako ng Diyos. So ibig sabihin, minamahal, yung mga nandyan sa bundok ngayon, na ilang taon na sila, na nakipagbakbakan sa gobyerno, malay natin, hanggang ngayon buhay pa sila dahil pinili sila ng mahal ng Panginoon. Amen. So sinong pupunta doon? Sinong aakyat doon? Yung ibang sekta, yung mga pastor ng ibang relihiyon, pari, kakunsabo yan sila Tayo ang inutusan ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak at mahal na Panginoon, minamahal. So, sabi nga ng Bible, minamahal,
sa 2 Chronicles chapter 20, ang isang hari na hindi siya umaasa sa kanyang sarili, nagtagumpay laban sa kalaban. 2 Chronicles chapter 20 verses 18 up to 23 at ipong pakinggan. Dito sa ikalawang Kronikas, ang kabanata ay 20, ang talata ay 18 hanggang 23, ang sabi po rito. At itinungo ni Josaphat ang kanyang ulo sa lupa, at ang buong Huda, at ang mga taga-Jerusalem ay nagsipatira pa sa harap ng Panginoon, na nagsisamba sa Panginoon. At ang mga Levita at ang mga anak na Kawatita, at sa mga anak na Koraita, ay nagsitayo upang purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na totoong malakas na tinig. At sila'y nagsibagong maaga sa kinumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, Dinggin ninyo ako, O Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon Diyos, at gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, at gayo'y giginhawa kayo. At nang siya'y makakuhang payo sa bayan, ay kanyang inihalala ang mga magsisiawit sa Panginoon at magsisipuri sa ganda ng kabanalan habang sila'y nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo at nagsisipagsabi, Magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakilanman. At nang sila'y magpasimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Amon, ni Moab, at ng sa bundok ng Seir, at nagsiparoon laban sa Juda, at sila'y nangasugatan. Sapagkat ang mga anak ni Amon at ni Moab ay nagsitayo laban sa mga taga-bundok ng Seir, upang lubos na magsipatay at lipulin sila. At nang sila ay makatapos sa mga taga-bundok ng Seir, bawat isa'y tumulong na lumipol sa iba. 24-25. 24 at 25. At nang ang Huda ay dumating sa bantayang muog sa ilang, sila'y nagsitingin sa karamihan. At narito, mga bangkay na nangakabuhan sa lupa at walang nakatanan. At ang si Josaphat at ang kanyang bayan ay nagsiparoon upang kunin ang mga samsam sa kanila. Kanilang nangasumpungan sa kanila na sagana ay mga kayamanan at mga bangkay at ang mga mahalagang hiyas sa kanilang mga sinamsam para sa kanilang sarili, na higit kaysa kanilang madala. At sila'y nagsidoon 3 araw sa pagkuha ng samsam na totoong marami. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. So, pagdating nila doon, minamahal, pagtingin nila na habang sila nagpupuri, yung kalaban, sila ang nagpapatayan. Ang ginawa na lang nila, pinuntahan, kinuha na lang yung mga makukuha nila doon. Mga ginto, no? Yung mga suot nila, mga dalang, mga kayamanan nila, minamahal, kinuha ng mga sundalo ni Jehoshaphat. No? So, ibig sabihin, mas mabisa ang pagpupuri sa Diyos. Amen. Sabi nga ng ating beloved Staff Sergeant, doon sa Abra, pinaalis na yung pulis doon. Sa Abra, patayan talaga yung pag-eleksyon. May mga goons dyan eh. May mga rebelde din dyan, mga NPA din dyan. Sila ang pinadala, yung company nila. So sabi, kailangan manalangin tayo. Mag-pray tayo. Mabuti na lang, may Krisyano kasama doon sa company na yon. Siya yung nag-lead ng prayer. Pagdating doon, tanggap na tanggap sila ng mga tao. Natapos ang eleksyon, walang kaguluhang nangyari. Nakabalik sila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So yan ang kailangan ng gobyerno. No? Dapat mayroong mag-lead
Sabihin nila na, dito na, tawagin natin ang taga Jesus Miracle Crusade, magkaroon tayo ng mass baptism. Di ba? Yung nangyari doon sa San Mariano, ilan ba yung nabautismuhan natin noon? 77? 77. Nung nagkaroon tayo ng Bible study sa 77 Infantry Battalion, 77 IB. May mga training, nagtitraining doon. Tapos, nung nagpabautismo, pag nilista namin lahat, 77 din ang nagpabautismo sa 77th IB. Ang haba ng linya. Imagine mo yung 77. Isa lang yung baptismal tab. Binautismohan lahat yun. So, sana mangyari uli yun, hindi lang 77. Ha? By battalion. Yun yung kulang eh. Kasi masisilip ng mga NPA kung bakit makumbinsin nilang mga sibilyan. Mayroon silang masisilip sa mga sundalo. May lasenggero, may babaero, may sugarol. Ano pa? Maraming asawa. Kung saan ma-assign, may asawa uli. Kasi mukhang binata eh. Oo. Sugalero. Diba? Kung minsan pa, mag-away pa yan, yung mag-away sa babae ba, yung karibal. Oo. Karibal, yung isang grupo, pumunta doon, tapos pumunta isang grupo, sila mag-away-away. Yan ang nangyari. Real po yan sa mga remote areas. Ha? Kasi malayo po sila sa kanilang mga mahal na asawa nila. Aywan ko lang kung mahal ba nila yung asawa nila dahil tayo lang yung nagsasabi talaga na mahal dahil mahal talaga natin, di ba? Amen. Dito lang sa atin yung word na mahal. Dito lang sa atin maririnig yung mga minamahal. Oo. Nagtataka nga yung ibang mga sekta eh. Bakit sa Jesus Miracle Crusade, palagi kayong mga minamahal? Hindi kayo gumagamit mga kapatid, o mga kasama, mga kaibigan, basta sa atin, mga minamahal. Kung ba sa English pa, beloved. Pero sa Bible, mabasa mo talaga yan, beloved. Mayroon din ako nakitang preacher na Hudyo. Habang nagpipreach siya, English po yung preaching niya, ang kanyang pag-address sa tao ay beloved din. Kasi yun talaga yung nasa Bible. Yun yung mga Hudyo. Pag nag-a-address sila sa mga tao, beloved. No? Beloved. So nasa Bible din yan. Pag-address, beloved sa New Testament. Mabasa din sa Old Testament yan. So tayo lang po yung gumagamit noon kasi pag gamitin mo kasi yung beloved, tapos hindi man totoong beloved mo yung kausap mo, parang kumukontra yung puso mo, parang hindi mo, di ba? Hindi mo matanggap. Minamahal, no? Si Sergeant Corporal Montemayor, yung taga Tumawene. Pinapatutuo ko sa Tugigaraw, sa radyo. Bilangin mo yung minamahal niya, aabot siguro ng 100. Within 10 minutes, mga minamahal, nung wala pa ako dito sa Jesus Crusade, minamahal, ako po minamahal, ay isa pong sundalo, minamahal. Pagira, minamahal, ang unang-unang pinaghahabulan naming titirahin, minamahal, yung may mga backpack na dala, minamahal. Dahil minamahal, ang nasa isip namin, pera yon. Kasi mayroon nga nangyari na NPA namatay, dala-dala yung backpack, pagkuha na pera. Malaking halaga. So, paggera, sabi niya, minamahal, naghahabulan kami minamahal. Puro minamahal. May nag-text sa akin, Kuya, pangit yung kanyang patutuo, puro minamahal. Sinagot ko rin. Sabi ko, kapatiran po ba kayo? Opo. Hindi ka ba natutuwa na puro minamahal ang binabanggit niya? Hindi mo ba napakinggan yung kanyang patutuo? Nang wala pa siya sa Jesus Crusade, puro patayan ang ginagawa niya. Wala siyang pagmamahal. O ngayon, nagreklamo ka, nakakahiya yung binamahal. Dapat nga paging matuwa ka, proud ka, na itong isang killer, sundalo na abusado, gustong pumatay ng pumatay, para ma-promote, para magkapera, sino yung may backpack, yun ang unang tinitira. Eh ngayon, puro na minamahal ang binabanggit. Eh kung pwede lang, wala na siyang ibang bagitin. Mula umpisa, minamahal na lang. Di naunawaan din ang kapatid. Ay, ganon ba yung kuya? Ganon yun.
Hindi naman tayo nagpatotoo dito para pagalingan sa salita. Hindi naman tayo nagpatotoo dito para ma-impress ang tao. Ang ating patotoo para maluwalhati ang Diyos. Dahil wala tayong patotoo kung walang Diyos. Amen. At natural, minamahal. Dahil propeta ng Diyos ang nangunguna sa atin. Totoong pastor ng mahal na Panginoon. Yung iba, tumatawag din sa Diyos, kaya lang yung nangunguna sa kanila, kulang sa pagsunod. Everybody say, praise the Lord. Or mali yung tinuturo at mali ang bautismo. So, kailangan maribaptize din yung mga pastor na yan eh. Dahil walang pagbabago. Wala silang karunungan nagmumula sa Panginoon. Sabi ng Biblia, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Hindi nila naunawaan yon. Ang akala nila knowledge and understanding, kailangan ng pastor graduate sa Bible school, kailangan summa cum laude, kailangan may mga medalya. Patunay na siya ay magaling na pastor para matupad yung tinatawag na knowledge and understanding. Hindi nila alam, sa Job 28:28, ang knowledge and understanding, ang ibig pala sabihin, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. Understanding. Ang paghiwalay sa masamang gawa ay siyang pagkaunawa. Ganon pala yun. Bibigyan ka ng pastor na pag ikaw ay maniwala sa pastor na yon, magkaroon ka ng takot sa Diyos at hihiwalay ka sa masasamang gawa. Huling talata. 2 talata yan. Jeremiah 3:15 and Job 28:28. Pakihanda na po ating mga singers and instrumentalist. Dito sa aklat ni Propeta Jeremias, sa Kabanatay 3, ang talata po ay 15. Ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Dito sa Job 28:28. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may namahal. O, di ba? Napakalinaw. Ha? Napakalinaw po, may namahal. Hallelujah. So, mayroon pang pahabol pala, may namahal. Kasi ang bansa natin ay ito po yung majority, no? Sa Galatia 5:20. Ito pala nabanggit ko tong bersikulo na to. Importante pala to, minamahal. And 19:20, ito po yung kumbaga image, no, imahe ng Pilipinas. We are Christian by name, Kristiyano tayo sa pangalan, pero tayo ay mga pagano sa gawa. Pagano, no? Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Talagang wala, hindi totoong Kristiyano. Ating pong basahin. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Galatia, Kabanatay 5, 19 hanggang 21. Ang sabi po rito, at hayag ang mga gawa sa laman sa makatwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahagi-bahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipinapaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng mga gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. O, tingnan mo yan. O? So maraming pastor, unang itapon sa impyerno. Mga pari. O? Mga ministro. Dahil ganun pa rin ang buhay ng mga membro nila. Pero ang gagaling nila. Ang gagaling nila, mangaral. Ang tagal na silang nag-aral, 12 years yata.
Pagpakinggan mo sila, ang galing. Pero walang power. Hindi nila kasama ang Diyos. Ang mga membro, wala. Sabi, ang lahat na gumagawa ng mga ito ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pasalamat tayo. Ang pastor na binigay sa atin ay pastor talaga na Diyos ang nagpili. Amen. So ang bawat isa sa atin nagpatotoo, nawala yung mga bisyo, nawala yung makaramdaman, nawala yung masamang ugali, talagang bagong nilalang. Nung tayo sumampalatay, nagsisi at nagpabautismo sa tubig sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. So, sana mamulat ang ating mga namumuno sa atin. Lalo ng ating mahal na Pangulo, si Duterte. Nilalabanan niya ang kanyang reliyon, Katoliko. Totoo naman yung sinasabi niya. So, kailangan pa rin niya magpakumbaba sa mahal na Panginoon. Katulad kay King Jehoshaphat. Di ba? Hindi siya umasa sa mga sundalo, mayroon siyang itinatag na mga awit, mga prayer warriors. Naniwala siya sa propeta. Kahit si King Nebuchadnezzar, gusto niyang paluhurin lahat sa revolto na ginawa niyang ginto. May tatlo na matapang, si Shadrach, Meshach, Abednego. Napilitan, kahit kaibigan niya yun, napilitan niyang tinapon sa hudno. Iningatan ng mahal na Pinoon, hindi nasunog sa apoy. Gumawa ng batas si King Nebuchadnezzar. Ang hindi sumampalataya at hindi luluhod at hindi sasamba sa Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego ay sila yung itatapon sa hudno. Ganon din sa panahon ni King Darius. Si Daniel, ang isang propeta ng Diyos na mapanalanginin, 5 times a day siya po'y nanalangin sa Diyos. Nainggit yung mga tao, inudyukan ng hari na gumawa ng batas, ipagbawal sa loob ng 30 days. Dahil ang purpose doon, ang sentro ng kanilang batas ay si Daniel. Hindi natakot si Daniel. Siya po'y nanalangin, nagpuri sa mahal na Panginoon. Binuksan niyang bintana ng kanyang bahay para makita ng mga tao na hindi siya natakot sa batas. Hinulog siya sa yungib ng leon. Buong gabi nandoon siya. Kinabukasan nung binuksan ng hari, buhay si Daniel. Hindi siya kinain ng mga gutom na leon. Yung mga nagsumbong, yun ang hinulog. Kinuha mo na si Daniel, hinulog yung mga nagsumbong. Hindi pa nakaabot sa lupa, ang katawan nila ay kinain namin na mahal. Sinalubong sila ng mga gutom na leon. So tingnan mo yan. And the Bible says, our God is the same yesterday, today, and forever. Siya ay noon, ngayon at magpakailanman, hindi nagbabago ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kapangyarihan. Lahat na tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus lamang. Awitan po natin ito, mahal na Panginoon. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi karangalan ang aking inaasahan. Hallelujah! Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Hallelujah! Mahal kita, Panginoon. Mahal
presensya ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Oh, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ang tagumpay o yamas sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasam. Lord to Jesus. Hallelujah. Praise the Hindi Lord. ang biyaya Hallelujah. Hallelujah. o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Nasa ating kalagitnaan ng presensya ng mahal na Pinoon, minamahal. Mahal Praise the kita, Lord. Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mahal kita sa buhay kong ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Oh, mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Oh, mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Mahal kita sa buhay kong ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Para po sa mga baguhan, minamahal, ating mga viewers, alam ko marami pong nanonood sa atin na hindi pa po kapatiran. Minamahal, napakapalad mo na pinili ka ng mahal na Panginoon. Mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat mong gawin at dapat mong makamtan. Unang-una, pananampalataya na sa nag-iisang Diyos, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, na bumaba sa lupa nagkatawang tao, ating Panginoong Hesus. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pangalawang pagsisisi, pagtalikod sa lahat ng masamang gawa, talikuran ang maling aral at magbalik loob sa mahal na Panginoon, minamahal. Pangatlo, tanggapin ang tamang bautismo. Ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ikaw ay ilulubog sa tubig at ikaw ay bautismuhan in the name of Jesus Christ. Acts 2:38. Para mahugasan at mapatawan ang iyong kasalanan, tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pang-apat, Diyos lang gagawa sa patuloy mong pagdalo sa malapit na gawain na malapit sa inyong lugar at pagsunod sa salita ng mahal na Panginoon, sa pamumuhay na makabanalan, ikaw ay bautismuhan ng Espiritu Santo. Sumunod ka sa panalangin, lahat ng mga baguhan at yung mga beloved viewers. Hallelujah. Banggitin po nyo ito, minamahal. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa oras ito. Malapin, patawarin mo ako.
Sa lahat na aking managawang kasalanan, ako po'y taos pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako malapi noon, 10 mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat itong mga kapsay malapi noon, bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay, patawarin mo sa kanilang mga kasalan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo sila 10 mamahal sa buhay. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po yung mga langin sa inyo po mga pangailangan. Magsisi mo ng bawat isa minamahal na kailangan mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamalapis, minsan pamalapi noon. Humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga minaisip na gawa na bagit, may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong balapan, patawarin mong bawat sa malapi noon. Hallelujah. Sa po na dalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa. Aming kagalang-galang pinamahal na Pastor Will Di Salmeda. Hallelujah. Sa po panalangin ng kanyang minamahal na anak, aking sinasaway na magawa ng kaaway, di mo nakaramdaman, demons of heart disease, diabetes, demons of cancer, leukemia, hallelujah, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, and doubts, poverty cast out, sickness be healed, demons of communism cast out, sickness be healed, drug addiction, homosexuality, lesbianism cast out, sickness be healed in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tumayo po tayo minamahal bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating mga kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord, 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord.